verse 17 says, "Oh, my strength, to you I sing praises. For you, O God, are my refuge, the God who shows me unfailing love." All season, let us lift up our voices, for His love is unfailing. Amen. In every season, you gave me life. You shine through the darkness. You are my life. My death you defeated. You gave me your life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. Guess what? 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. Hey! You give me joy. You give me joy. Yes, Jesus, you give me joy. You've seen me unmeasured. Your grace was the cure. And you are victorious, yeah. My future's secure. Guess when? 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. Guess when? 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. Yes, Jesus, you give me joy. You give me joy. Oh, thank you, Lord. You give me joy. Hey! Oh, the love of the Lord is overflowing in us. Amen. So let us give our best praise and worship to the Lord. That's it. Overflowing. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is overflowing in me.
pusong nais ko tanging magmumula sa'yo. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala
Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, sa dakong lihim, Panginoon, ikaw lamang, pinuri ka namin, sa iyo lamang. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Minsan pa kantahin po natin. Mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, Panginoon. Sa dakong lilim, pinuri ka namin, Panginoon.
church, that's such a beautiful song, Lilim. And yun yung exactly pinagdadaanan ni David nung nasa Psalm 63. Siya, nung sinusulat niya yung Psalm 63, yung anak niya ay nagrebelde sa kanya at ipapapatay siya, yung tatay, na si David. Tumakbo siya sa wilderness at ang daming, yung buong mga kasundaluhan, hinahabol siya. At sa totoo lang, ang dami ng naging challenges din ni David na tumatakbo siya at umiiwas sa kalaban. Ngayon, sa anak niya siya umiiwas. Paano niya gagantihan yung anak niya yun, kahit na hinahabol siya at parang napaka-dire ng kanyang situation. Pero ang sabi niya, nung nandun siya sa wilderness, sabi niya sa verse 1, "You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water." Mga kapatid, nandito siya sa isang lugar na dry, parched land, walang katubig-tubig, wala silang mainom ng kanyang mga kasama. Ang pinag-pray po ba niya tubig? He longs for God. Amen. And I don't know what wilderness we're going through right now. I don't know kung anong confusion ang meron tayo, mga desisyon na hindi natin alam kung anong pipiliin natin. Minsan mailalagay tayo sa sitwasyon parang walang kinabukasan. Maybe, instead of praying na maayos yung sitwasyon, maybe we just need to long for the Lord right now. Amen. Maybe we just need to be in His presence right now. And ang ganda rito kasi, He thirsts. He thirsts for the Lord. You know, worship can only come when there is thirst. Instead na thirst sa kung ano-anong may offer ng mundo, let's begin to calibrate back our hearts para ang thirst ay para lang sa Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi sa verse 2, "I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory." Sabi niya, I have seen. You know what? Maganda ang may memories, di ba? Memory is a great thing. Especially kapag meron tayong kamag-anak na pumanaw na naaalala natin, meron tayong mind na nape-playback sa isip natin kung ano yung mga experiences with that person. But sometimes there are bitter memories. Sometimes there are sad memories. Memories na gusto sana nating kalimutan, but it's there. It sometimes makes us hate the world, hate people. I want to show you what David does with his memory. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Amen. That means he uses his memory to remember who his God is Amen. and what God does for us. Instead of holding on to the past, to the bitter memories, to the sad memories, wala, linoko ko ni ganito, wala na. Siya sumira sa buhay ko. Maybe we need to end that. Maybe what we need to do is to remember how good God is and how we can overcome any challenge in the future. Amen? Amen. Sabi din sa verse 3, "Because your love is better than life, my lips will glorify you." This is such an amazing line from David. Better than life. Do you know what that means? It means kahit napapatayin ako ng sarili kong anak, this is nothing compared to your love. And yeah, sometimes sobrang hirap ng situation na pagdadaanan natin. But we have to remember, God's love is always better than whatever situation. Yeah, what if halimbawa, ang buhay ay kunin na nga niya? His love is still better. Anything is still better. We were here temporarily. We were given a gift. But what if nagpapakita na sa atin na ang future hindi magiging maganda? Yung trabaho hindi na makuha. Yung health o kaya yung relationships parang hindi na magkakaroon ng forgiveness. Just remember, anything dito sa mundo, it's not gonna be better than God's love. Verse 4, sabi ni David, "I will praise you as long as I live, and in your name, I will lift up my hands." Because praise is not a feeling. Maybe pumasok ka ngayon sa church, nagbihis ka kaninang umaga, you don't really want to go to church.
Maybe tinatamad ka. Maybe you just wanna say, hindi naman nasasagot prayer ko. Ito na naman, tapos routine na naman kami. But you see, katulad ng pag-ibig ko sa asawa ko, it's always alive. Kahit na sometimes may hindi pagkakaunawaan, it doesn't mean hihiwalayan ko siya. Kahit na sometimes meron kaming misunderstanding, in the core of that, it's love. And sometimes may challenge, may trial, but please, never doubt the power of the Lord Jesus. Amen. Because in the core, He absolutely loves us. And maybe this is just a situation na nilagay tayo to show us that there is love at the end. Amen. Sabi dun sa verse 5, sabi ni David, I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. You know, pag may trials tayo, pag may challenges tayo, there are two types of people. Yung isa, magmamaktol, magkukulong, iiyak, ayaw pumansin, galit lagi, magdadabog. Yung isa, kahit may challenges, kumakain ng marami. Ang ibig sabihin ni David dito, yes, meron akong anak na gustong pumatay sa akin at malamang bukas mapana na ako sa likod ng kalabang ko. Pero I am fully satisfied kung anong meron ako. I will go out there, I will live my life. So what? God's love is better than life. Kung ano yung na-present sa akin ni Jesus right now, kung ano yung meron ako, yun ang i-enjoyin ko. Amen? Amen. It's so easy na umiyak na lang, na magmaktol na lang, na magkulong na lang. But faith is shown sa everyday just showing up, everyday just living life, kung anong binigay ni Lord sa atin. Amen? Sabi sa verse 6, on my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Di ba yung kalungkutan? Diyan pumapasok yan sa gabi. Pagka tulog na ang lahat, gising ka pa, iniisip mo yung future mo, iniisip mo yung problema. Usually, sa gabi, diyan mas lalong nadi-discourage tayo. Diyan lumalabas ang luha. Parang ang lakas natin sa harap ng iba, sa harap ni brother, ni sister, sa pamilya natin. Pero pag tayo na yung nag-iisa doon sa kama natin at madilim na, your thoughts play out. Minsan, si Satanas, bibigyan ka na niya ng mga kaisipin at ayan na maiiyak na tayo. But David says, advance na yan. 6, verse 6. David said, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Lord, hindi ko iisipin yung problema, hindi ko iisipin kung ano man yung kahirapan. Ikaw ang iisipin ko. Dahil kapag ikaw ang laman ng puso ko, anumang gabi yan, anumang hirap na sitwasyon, hindi ako basta-basta madi-discourage. Kasi ikaw ang laman ng isip ko. Amen. Amen? Sabi ni David sa 7, because you are my help, I sing in the shadow of your wings. And finally sa 8, I cling to you. Your right hand upholds me. You know, isa sa mga heartbreaks ko sa umaga is pag kailangan ko pumasok sa Makati at babangon ako, magkikiss ko na si wife and si amo habang tulog sila. Then suddenly magigising si amo, Daddy, Daddy. Minsan 6 a.m., 5:30 a.m., makikita niya ako paalis na. You know what he does? He clings to me. Ayaw niya akong paalisin. Sasabihin niya, Daddy, lie down. Daddy, lie down. Daddy, lie down. And it breaks my heart. If that situation breaks my heart, what do you think God feels when we just cling to Him? Whatever happens. Amen. What do you think God will feel when kahit na pwede kang lumapit sa kung ano-ano, mag-cling sa kung ano-ano, you just cling to the one and only true power that can really help you out. And it's the Lord Jesus Christ. Amen. Christians need to show their faith by the tightness of their cling. The great Christians know how to cling. Hindi napapakita ang pagiging Christianity sa tagal, sa kung gaano tayo kagaling magtaas ng kamay, so sa pinapakita natin. No. The greatest Christians know how to cling so tight, hindi niya bibitawan ang Panginoon niya. Amen.
This morning, you have a prayer. I know. There's a deep prayer. May alala ka, may confusion ka. Hindi mo alam paano tatahakin ang mga next few days, few weeks, few months. Kapatid, the Lord is reminding us to just cling on Him. And we are gonna pray right now. And I want you to just really focus on that presence of the Lord. Talagang wag mo siyang bitawan. Lord, this is not about me. This is not what I know. This is not kung ano ang kaya kong gawin. This is about how I can just cling to you at ikaw ang bahalang magdala sa akin. Amen? Come on, church, let's pray to God right now. Punuin natin ng prayer ang ating sanctuaryo. Lord, we call upon you, O Lord, Father. Oh God, let voices be heard in this sanctuary right now. Sige, taas po natin sa Panginoon ang ating mga boses. Manalangin tayo. May problema tayo. May sitwasyon tayo. Kailangan natin ng Panginoon. This is the time to call upon Him. Huwag na natin isipin na bukas pa yan. This week pa yan. Mamaya pa yan sa after ng preaching. No, kapatid, right now is the time to pray. Right now, call upon the Lord for anything that you are going through right now. Father, your love is better than this life. Ano man yung hirap na yan, Father, teach us to put our chin up, Lord. Teach us, Lord God, to be confident in who you are. Lord, ipaalala nyo sa amin, sa memory namin, na gift nyo sa amin, what you have done para lalong lumakas ang faith namin. Our faith, Lord, nabubugbog ang faith namin right now. We thought kaya namin. We thought may faith kami. But Lord, nabubugbog ang faith namin from the challenges and from the trials. Lord, patibayan niyo po ang Panginoon ng aming faith. We wanna go back to that faith, Lord, na unbreakable, unshakable, Lord. We want to show the enemy na ano man ang gawin niya, Lord. Ano mang words ang marinig namin sa iba. Lord, ano mang situation mapuntahan namin, that our faith is there and matibay siya, Lord God. And in the end, Lord God, kayo ang aming gusto. Ano man ang problema namin, ang trial. Lord, presensya niyo muna. Yes, Father. Let us learn to cling to you more in every situation. Yes, And we know, Lord, we will fly above the storm because you are the only power we cling to, nothing else. Thank you, Father, because we know and we declare the answer to our prayers. And we know with the God that we serve, it's only going to be answered prayers and strong faith in you, Lord. Thank you, Father, for this time of prayer. In Jesus' name we pray. Everybody said? Amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Blessed Sunday Church, for our tithes and offering, basahin po natin ang Proverbs or Kawikaan chapter 28, verse 18 to 20. Ang namumuhay ng matuwid ay ligtas sa kapahamakan, ngunit mauhulog sa hukay ang namumuhay sa maling pamamaraan. Verse 19, ang masipag magsaka ng kanyang lupain ay laging sagana sa pagkain. Ngunit ang naghahabol sa mga bagay na walang saysay ay masasadlak sa kahirapan. Verse 20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala. Ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. So dito po, sa panahon ngayon, marami tayong naririnig, nakikita, 'di ba, sa mga balita na parang ang bilis umunlad kung sino pa yung mga taong gumagawa ng mali. 'Di ba? Sa mga balita na narinig natin or sa social media, kahit man sa trabaho natin, sa paligid natin, minsan nakakadama ba tayo ng inggit? Ayan, parang ang daya, 'di ba? Yung mga kasinungalingan,
yung mga panlalamang, yun pa yung mga nagpapayaman or yumayaman. Pero dito po sa binasa natin, pinaalalahanan tayo ng salita ng Diyos sa Kawikaan or Proverbs chapter 28. Number one, mamuhay tayo ng matuwid. Mamuhay ng matuwid. Sabi sa verse 18, ang namumuhay ng matuwid ay ligtas sa kapahamakan. So kahit man po marami tayong nakikita sa trabaho natin na minsan nandadaya sa reports or yung mga iba nandadaya sa kontrata pagdating sa negosyo, merong mga nanlalamang, malaki yung patong or malaki yung mga kita nila, di ba? Sobra-sobra dun sa yung pagpatong nila. And gumagamit sila ng maling paraan para umungat. Pero bilang paalala sa atin ng Diyos, tinawag tayo para hindi makipagsabayan sa maling sistema ng mundo. Maari mang mabagal yung pagkita natin, maaring mabagal yung pag-asenso natin sa buhay, pero kung ginagawa naman natin ang tama, ang Panginoon ang magbe-bless sa atin. Ang blessing na galing sa Panginoon ay may kapayapaan at hindi kailanman kailangan ikahiya. Di ba? Hindi natin kailangan magtago. Di ba? Yung mga mayaman ngayon, yung iba nagtatago na. Yung mga iba, may takot sa puso nila, kailan kaya sila mahuhuli, di ba? Pero kung ang mga kinikita natin ay galing sa mabuti, malinis ang ating konsensya, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? And number 2, maging masipag. Sabi sa verse 19, ang masipag magsaka sa kanyang lupain ay laging sagana sa pagkain. So, marami pong distractions ngayon. Sobrang oras sa social media, sa puro entertainment, yan, di ba? Hindi po masamang magpahinga, hindi po masamang mag-enjoy, pero wag po nating hayaan na masayang yung oras natin na ibinigay sa atin ng Diyos. So maging masipag po tayo, especially sa pagtatrabaho, and sa mga nag-aaral, maging masipag tayo sa pag-aaral, and pasukan na naman sa mga elementary or high school, and sa mga college. And so sa ministry, ganun din po, maging masipag tayo sa pag-attend ng mga gatherings natin, sa spiritual life din natin, sa prayer, sa pagbabasa natin ng Bible. Bigyan po natin ito ng oras. Sabi nga, di ba nga po, ang taong masipag, mayroon po siyang direksyon, mayroon pong bunga. And wag po natin tanggapin yung mga easy money, ayan, yung mga shortcut. Madaming ino-offer ang mundo. Maraming instant success, instant fame. Huwag po natin tanggapin yon dahil ang tunay na tagumpay ay bunga sa pagtsatsaga, sa pag may disiplina tayo at tamang pamumuhay. And number 3, maging tapat po tayo. Verse 20, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit ang taong nagmamadaling yumaman ay parurusahan. So maliit man po or malaki ang ating tinatanggap, di ba? Maging tapat po tayo, wag po tayong manloko, wag po tayong mandaya or gumamit ng maling paraan para makuha lang yung gusto natin. Kasama po dito yung pagtatapat natin sa gawain ng Panginoon, sa pagdalo natin ng church, sa pagbibigay po natin ng tithes and offering, maging tapat po tayo. Hindi man natin agad nakikita yung resulta, yung mga faithfulness natin, pero nakikita po ng Panginoon ang laman ng mga puso natin, ang pagbibigay natin sa Panginoon. Nakikita po niya yung mga pangangailangan natin at siya po ang magpapala po sa atin sa tamang panahon. At ngayon po, di ba, napakahirap po na gumawa ng matuwid, lalo na kung nakikita mo sa paligid mo, maraming gumagawa ng masama. Mahirap yung magsipag at maging tapat. Pero tandaan po natin, ang panandaliang tagumpay sa mundong ito ay minadali po natin ang tagumpay sa mundo, iba po ang tunay na pagpapala na galing sa Panginoon. So piliin po nating mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. Dahil sa buhay na may Diyos ay buhay na tunay na pinagpapala. Ang Panginoon ang magpapala sa atin. At pag ang Diyos ang nagpala, di ba, hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Amen. So for our
organize our designated giving. Yung envelope po natin is available po sa gilid ng ating mga upuan. So for red is for our tithes. Ito po yung 10% of what we receive. Ito po yung tithes natin. And blue is for special projects. Dito po natin kinukuha yung improvement ng ating church. So sa report po ng ating pastor, natapos na po yung baptism tub natin sa napakagandang baptism area natin. And meron pa pong, next na po is landscaping. And sa brown naman po is balik pondo para sa ating sanctuaryo. And the white naman po is for benevolence and mission. So, praise God po, natapos po kahapon ang ating kids outreach. So, thank you po sa lahat ng support and prayers. Ayan, and next naman po, this coming Wednesday po ay Kids Fest. So, kung hindi pa po nakakapag-register yung mga anak nyo, ages 6 to 12 years old, register na po kayo. Please approach us or our teachers para po ma-register po natin sila. So, patuloy po tayong maging mapagbigay kahit po dun sa white envelope dahil ito po ay para sa ministry ng ating church. So, thank God for what we have accomplished. Pero ayan, mas marami pa po tayong ma-accomplish kung patuloy po tayong magiging tapat sa Panginoon. Amen? So, lahat po tayo ay tumayo at manalangin. Yes, Lord, marami pong salamat sa iyong salita, Panginoon, na at napaalalahanan kami, Panginoon, na mabuhay ng matuwid, maging masipag at manatiling tapat sa iyo, Lord. Sa mundong puno ng tukso, Panginoon, ng kasinungalingan at maling paraan sa pagyaman, Lord, tulungan mo kaming manatiling matuwid sa aming pamumuhay. Lord, sa aming negosyo, sa aming trabaho, Lord, sa pag-aaral at sa pang-araw-araw, Panginoon, na desisyon, Panginoon, bigyan mo kami ng takot sa iyo, Panginoon, at maging malinis ang aming konsensya, Panginoon. Lord, turuan mo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nasa iyo ang hustisya, Panginoon, at hindi kami mainggit, Panginoon, sa tagumpay ng mga gumagawa ng mali, Lord. Alisin mo rin, Panginoon, ang katamaran sa amin, ang mga bagay na nagsasayang ng aming oras, Lord. Bigyan mo po kami ng sipag, disiplina at tamang puso sa aming mga responsibilidad, Lord. Naway maging mabunga ang aming buhay, Lord, para sa aming pamilya, sa ministry at higit sa lahat para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, tulungan mo kami maging tapat sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, ilayo mo kami sa mga pandaraya, panlalamang, Panginoon, at maling paraan. Lord, nawa maging faithful kami sa iyo, Panginoon, sa pananalangin, pagbabasa ng salita, Lord, pagdalo sa mga gawain, Lord, paglilingkod, at pagbibigay sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami maging consistent, Lord, kahit man walang nakakakita, dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakakita sa lahat, Lord. Salamat po, Panginoon, ang tunay na pagpapala ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan upang mamuhay ayon sa iyong kalooban araw-araw, Lord. Thank you, Lord. We bring back all the glory and praises to you. In Jesus' name, amen. And we may now all give to the Lord. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's
Palakpakan uli natin ang Panginoon. Okay, ulitin ko lang po yung updates natin sa TS Cruise. Panalangin natin, magtuloy-tuloy yung gawain natin sa mga bata na naumpisan po natin kahapon. So, we want to have that continuous ministry there at wait for further announcements kung kailan po yung next activity natin. At nailid natin ang mga bata sa Panginoon kahapon. And of course, our baptism tab ay tapos na po. Ang next po ay yung ating landscaping, malalagyan ng grass, ng plants. And then we have our outside sink na napakaganda po pagka nag-fellowship tayo dyan sa labas. Ayan. At kung may mga activities tayo na maghuhugas ng mga baunan, magagamit po yan. Ayan. At this week, itutuloy po ang mga gawaing maintenance, repainting and retouching the floor, filling ceiling cracks, and fixing other areas that need attention. So praise God, napakabuti ng Panginoon sa ating gawain. He provides lahat po. And glory, glory to His name. Palapakan uli natin ng Lord. Let's continue our series on the book of James. The title of our sermon today, Humility Before God in Our Speech, Plans, and Life. Let us read our passage in ESV. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Let's lift up our hands and bow our heads and let's pray. Heavenly Father, thank you for gathering us today as one church family in this sanctuary. We open our hearts for your word and we ask, Lord, that give us humble hearts and listening ears. Teach us, Father, to guard our speech, surrender our plans, and truly trust in your will. Ikaw po, Panginoon, ang umayos ng aming mga puso at isipan. Tanggalin mo po ang pride sa aming puso at empower us, dear Holy Spirit, to walk in obedience toward you and to love one another, katulad ng pag-ibig na binigay mo po sa amin. May your Holy Spirit give us understanding to the truth of the Scripture and transform our lives through it. This we pray in Jesus' name. Everyone say, Amen. Again, humility before God in our speech, plans, and life. Yung first part po na napag-aralan natin last week, ay tinuruan niya po tayo na kung ano po yung dapat nating gawin sa harapan ng Panginoon kapag may pag-aaway-away, pagka may pagkalaban-laban. And we are reminded in James chapter 4, 6 to 10, that the Lord gives more grace. Sabi niya, He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. So ito po yung command ni James kung ano yung gagawin natin kapag meron tayong mga desire sa puso natin na naglalaban at anong nagiging bunga, naglalaban-laban din nakikipaglaban din tayo sa tao, sa paligid natin dahil sa mga kagustuhan natin. So, nagbigay siya ng solution. At ang unang solution is get right with God. Ito pong mga commands niya sa James 4, 6 to 10, ang ibig sabihin lang po niyan ay repent, surrender, submit to the Lord, and as you get closer to Him, you will resist the devil.
lalayo siya sa'yo. Yung mga sinful desires natin, evil desires natin, yun din po ay maglalaho or mawawala, mapapalitan po ng mga kalooban ng Panginoon as we humble ourselves. It speaks about repentance, submission to the Lord. Draw closer to God. At malalayo tayo sa mga masamang pagnanasa. Kasi ang unang tanong ni James sa chapter 4 ay, ano ang pinagmumulan ng pag-aaway-away at alitan nyo? Sabi niya, bakit may mga strife? Bakit mayroong paglalaban-laban at pag-aaway-away? So here's the solution. Sabi niya, get right with God. At kung bakit may mga naglalaban-laban din na mga kagustuhan sa puso natin, paano ito maaayos? Get right with God. Humble yourselves before the Lord. Magpakumbaba tayo, lumapit tayo sa Panginoon, sundin ang kalooban niya, linisin ang ating mga puso at ang ating mga kamay, magpasakop sa Kanya, and He gives more grace. Bibigyan niya tayo ng kalakasan at kapangyarihan na gawin ang kalooban niya. That's the first solution. And the second solution is get right with the people around you. How do we treat our brothers and sisters? Kaya ang James 4:11-17, it will teach us, no, how we speak about others, or it will remind us. Kasi practical itong teaching ni James. So kung babantayan natin how we speak about others, how we think about tomorrow, how pride controls our lives, how believers should live in humble dependence on God. Okay? So number one, dito papasok na po yung get right with the people around you. Number one, guard your tongue. So sa James chapter 4, ang tanong, ano ang dahilan bakit may paglalaban-laban sa inyo? Bakit nag-aaway-away kayo? Kasi may mga kagustuhan kayo. Hindi nyo makuha, so meron kayong jealousy, may envy, and then you covet, and then you hurt other people. Sabi niya. So get right with God. James 4:6-10. Pababa, get right with the people around you. At para matrato natin na maayos ang ating kapwa, we have to guard our tongue. Yun ang next na sabi ni James, do not speak evil against one another. Para iangat ang sarili natin, do not slander the people around you. Guard your tongue. If we will humble ourselves before the Lord, ano ang resulta? Kapag tayo nagpakumbaba, nagpasakop sa kalooban ng Panginoon, isang resulta daw po nito, we have right relationship with the people around us. We are happy with their success. We cheer on them. Kapag may gusto tayo ay magpasakop sa kagustuhan ng Panginoon, tayo ay mananalangin. Kasi sabi niya, hindi kayo nagkakaroon kasi hindi kayo nananalangin. At kung nanalangin naman kayo, you have wrong motive, sabi niya sa chapter 4. Para meron kayong mas-spend sa pansarili ninyong kagustuhan. At yun po ay talagang satisfying only our own desires. Kaya sabi niya dito, do not speak evil against one another. Let's go to verse 11-12. So, isang bunga po ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon at patuloy na paglago natin sa ating relationship with Him, nagiging maayos yung relationship natin with others. Sabi po sa verse 11, do not speak evil against one another, brothers. The phrase speak evil here comes from the original word katalaleo, na ang ibig sabihin po ay to slander. Do not slander your brother or your sister just to get what you desire. Okay? Huwag mong sisiraan, huwag mong sisirain at panghinain ang kanyang kalooban. Okay. Nakakita na po kayo yung may nagustuhan yung isang tao at sasabihin natin, ay, huwag mo nang bilhin yan, alam mo, ang pangit niyan, hindi yan maganda. Okay? And then ipo-point out mo lahat ng mali, pero in your heart, you are the one who wants to buy that item. Okay? Ay, hindi yan bagay sa'yo, huwag mo nang bilhin yan. Diba? Pero
yung motibo. Bantayan po natin. Yung heart natin. Do not speak evil against one another. Nasisiraan po natin. We defame others. We criticize them maliciously so we can get ahead. That is evil. That is sin. Sabi dito, do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. So do not slander, do not defame, do not criticize maliciously. Si James dito, hindi niya po pinagbabawalan ang correction or biblical accountability. Kasi ang scripture, kinukommand din po tayo to correct one another. Diba? Speak the truth in love. Sabihin mo yung katotohanan, Galatians chapter 6. Ano yung kinukondena ni James dito? Yung ating sinful attitude of tearing others down through gossip, slander, or self-righteous judgment. Kasi ang slandering ay gawain po yan ni Satan. Pag sinabi po nating enemy, right? Adversary, ang ibig sabihin po nan, he is the slanderer. And when we slander, we are doing what is evil. So bantayan po natin ang ating guard our lips, guard our tongue. Ito po ay seryoso na dinil dito ni James. Sabi niya, the one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law. Bakit? Because when we slander another believer, we place ourselves above them and above the law na nagiging judge daw tayo. Nagiging mapagmataas tayo, nagiging prideful tayo, nagiging mayabang. At sabi pa niya dito, if you judge the law, at if you are, pati yung law, nagiging mapagmataas ka, you are not a doer of the law, but a judge. At nagpaalala siya, there is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy, and that is the Lord. Kaya sabi niya, but who are you to judge your neighbor? Alam niyo, sa Tagalog, masakit po ito. Sino ka? Sino ka para husgahan mo ang iyong kapwa? Ulitin natin, no? Hindi po kinukondena dito ni James ang pagtatuwid, pagkukorek, no? Kapag ka may mali. Sabi nga, kung na-offend tayo na kinukorek at hindi tayo na-offend sa kasalanan natin, may mali talaga sa atin. Pero ito, this is slandering, defaming, gossiping against our brothers and sisters so we can get ahead or so yung pangalan natin ang mas maging maayos at malinis at sila po naman ay talagang ang motibo natin ay sirain sila. So sabi niya, who are you to judge another? So pinapaalala dito ni James, if we have humility, kung may humility tayo and we humbled ourselves before the Lord, we are not arrogant. We do not judge our brother arrogantly. We are not harsh. You are not unkind. At wala tayong critical spirit na patuloy na naghahanap ng mali sa brother or sister natin. Alam niyo po ba, yun yung critical spirit. Yung nag-aabang ka lagi na may mali sa iyong kapwa. At kapag nagkamali siya, may magagamit na ako. Parang nagkaroon tayo ng sword para lalong sugatan siya. Pag ganun po yung attitude natin, naghihintay na may mali sa brother at sister natin para may maipanira tayo, that is an evil attitude daw po. Can I hear amen? Are we learning? It's a good reminder from the book of James not to speak evil against one another. Kasi sabi niya sa umpisa, bakit? Ano ang dahilan ng paglalaban-laban at pag-aaway-away nyo? So get right with God and get right with one another.
Do not speak evil against one another. At alam niyo po ba, if we want to protect our lives, watch how we speak. So wag tayong mag-abang ng mali sa kapwa natin para ibaba sila. Kung may nakita tayo, let us pray for them, let us remind them gently and speak the truth in love so that they will be restored. Hindi yung, eto na ang pagkakataon ko. Okay? Para siya talaga ay masira. No, if we humble ourselves before the Lord, again, we do not arrogantly judge our brother or sister. Are we learning? Matthew 7:1-5. When we correct, we have to check what is wrong also in our lives. Judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. So, dito, yung tamang pag-correct, una, itama din natin ang ating sarili. Okay? So we can correct others. Pero yung defaming, gossiping, and destroying others so we can get ahead, that is an evil act. Ephesians 4:29, as believers, guard our lips, our tongue. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Ang sasabihin at ang bibigkasin daw ng ating mga labi ay yung makabubuti at angkop sa sitwasyon. Learn to identify yung ating mga situation kung ano po yung nararapat na sabihin natin. Pag pagod ang isang tao, ano ang magandang sabihin sa kanya? Nakahain na ang pagkain. I think that will help, no? Amen? Alright. O kaya, maghihintay pa tayo ng 10 minutes, pero madali lang yun. Saglit na lang yung 10 minutes. Maiin-in na ang kanin. Okay. Hindi yung pagod ka, pagod din ako. Ang tagal pa ng kanin, umalis na tayo. Hindi o makakatulong yon. Di ba ba? Yung angkop sa sitwasyon. Ano ang makakatulong? Ano po yung makakapagpalakas at magiging kapaki-pakinabang sa nakakarinig? Are we learning? Amen po ba? Kapag mainit ang panahon, ano po ang angkop na sasabihin natin sa mga naghihintay na naiinitan? Can you think of lines na makaka-encourage? Ang init ng panahon, wala nang pag-asa ito. Yung mga ganon. Magsiuwian na lang tayo. Okay? Ang iinit na rin ng ulo ninyo, mainit na rin ang ulo ko. Pero pag mainit ang panahon, you help others to wait. Let us be patient. Okay? Ano yung angkop na salita na sasabihin natin sa kanila kapag ka mainit? Okay? Yung pupuntahan natin ay mainit na lugar. Mainit po yun, ihanda po natin, magdamit po tayo ng, presko, magdala tayo ng pamaypay. Okay. Magbaon na po kayo ng tubig ninyo, tumbler, maganda, lagyan nyo po ng ice, ng yelo. Nang sa ganon, makakatulong po yun sa inyong katawan. Di ba? Ano yung angkop na sasabihin natin kapag ang isang tao ay nahihirapan sa kanyang pag-aaral, sa kanyang trabaho? Di ba? Wala akong motivation sa iyo ngayon, mag-resign ka na. Ganun po ba? Okay. Don't look for motivation from me, no? Okay? Sabihin natin, anak, may hirap talaga ang buhay. Okay? Maraming bagay, mahirap gawin, pero may magandang reward kapag ka tinapos mo ito, pag naging patient ka. Tignan mo na lang yung mga bayarin mo. Mai-encourage ka ng pumasok. Okay. Ano yung angkop sa sitwasyon?
if these words na babanggitin po natin, kasabihin po natin, it will defame others, it will destroy the company, it will destroy someone, di ba? Maging maingat po tayo. Or meron pong madi-discourage, be very careful. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Ang salita po natin ay makapagliligtas. Or ang salita po natin ay, sabi dito, makamamatay. Makakasira. Kaya mag-ingat sa ating pagsasalita, aanihin po natin ang lumalabas sa ating labi. Tayo ay mapapaburan o tayo po ay maire-report, masasangkot sa gulo. Okay? Tayo po ay mapagpapala o tayo po ay lalayuan. Maging maingat sa ating pananalita. Lalo na po sa brothers and sisters po natin. Kinonect ni James dito yung slandering also with pride. Because when we speak against others, we act as though we know better than God. The law, we are better than the law, or we are above the law. Instead of submitting to God's law of love, we elevate ourselves as judge when we destroy others. Yun pala yung ibig sabihin, no? Na kapag when we slander, when we speak evil against a person, nagiging judge tayo at nagiging higit pa tayo doon sa law. So, watch our tongue. A small spark, remember, napag-aralan po natin ito, a small spark can burn an entire forest. Itong nakaraan, or is it yesterday, na meron pong sunog at nung nakita po na yung balita na yon sa Manila, we prayed for them. Is that in Paco? Parola. Okay. See, a small. Kung ang pinanggalingan kadalasan ay maliit. In the same way, one careless sentence can destroy someone, trust, friendship, families, relationships, or ministries. And some churches are destroyed not because of persecution outside, but because of a small spark inside the church. A small group, a big group sometimes, nagkakaroon ng di pag-uunawaan because of gossip and pride. So we have to watch our words. Tanungin natin ang ating sarili. Or bantayan ang ating labi. Ang salita ko ba, it heals or wounds? Encourages or destroys? Ang words ko ba, it unites or divides? It refreshes or it discourages? Number 2, guard our plans or guard your plans. Nagpapaalala sa James chapter 4, life is temporary. It is like a mist. It is like a grass. It is like a flower. Here today, gone tomorrow. May finil-upan na form kahapon si Brother Chris at hinanap niya yung year ng kapanganakan niya. Sabi ko sa kanya, ang layo na, no? Di ba pag kiniklik niyo po sa computer ninyo, dati parang ang lapit niyo. Ang lapit lang. Andyan na yung date or year ng kapanganakan mo. Ngayon parang nag-i-scroll ka na. Parang ang layo na. Kasi meron ng 2026, 25, 24. Tapos hahanapin mo, nasaan yung 1970s, 80s? Lalo na 1950s. Ang layo. Maraming scroll bago mo makita yung year mo. At kapag naranasan po natin yun, nagpapaalala din sa atin na, oh my, life is like a grass. Life is like a mist. Life is like a flower. Life is temporary sa mundong ito. Plan with humility.
Binabalik lagi tayo ni James sa humble ourselves before the Lord. Get right with God. At kahit sa mga plano mo, walang boasting, walang pagmamalaki at walang pagmamataas. Kaya ang gustong makita ni James sa mga believers, merong humility at merong surrender sa kalooban ng Panginoon. Merong laging paglapit sa kalooban ni Lord. Yung pananalita, yung pamumuhay, kapag sinusubok, nananatiling mapagpakumbaba. Kapag pinagpapala, nananatili pa rin mapagpakumbaba. At kung may malalaking plano at magagandang plano, meron pa rin kababaang loob sa Panginoon at pagpapasakop sa Kanya. Guard your plans. Life is temporary. Plan with humility. Let's go to James chapter 4, verse 13. Sabi niya, "Come now, you who say," sabi niya, "today or tomorrow we go into such and such a town and spend the year there and trade and make a profit." Nag-shift po si James dito from about speech sa ating pananalita to planning. And believers, when we plan, we must plan with humility. We should recognize God controls tomorrow. Life is fragile, and every breath is grace, is a blessing from the Lord. Hindi po again nagdi-discourage dito si James na magplano. Tandaan po natin ang Bible, ang dami po niyang reminders na magplano tayong mabuti. Sabi sa Proverbs, i-prepare mo muna yung field mo bago ka magtayo. Di ba? Kung gusto mo may i-build ka, kailangan na i-ready mo yung investment mo, yung income mo. Commit your plans to the Lord. May pagpaplano. Ayusin natin yung schedule natin, yung calendar natin. Si Jesus mismo, may plano sa kanyang scheduling kung saang village siya pupunta, ilang araw siya mag-i-stay doon, saan siya lilipat, pagkatapos mag-minister sa isang village. So hindi din i-discourage dito ni James ang pagpaplano. Planning itself is not the issue here, but this passage encourages us to plan with wisdom and preparation and planning with dependence on God. Pag nagplano ay nakadepende ka sa Panginoon, sa kalooban niya. Nagpapasakop pa rin tayo sa kagustuhan niya. Ito kasi yung sinasabi niyang today or tomorrow, we go into such and such a town and spend the year there and trade and make a profit. Ibig sabihin po niyan, God is completely absent from the person's thinking and planning. Hindi kasama si Lord sa plano niya. Okay. Yung kagustuhan ulit niya, yung desire niya, basta ito ang gusto ko, ito ang pangarap ko. Sino po rito yung mga nagplano ka noong kabataan mo pero naiba? May naging girlfriend or boyfriend ka in the past, pero nung nanalangin ka, hindi pala siya. At huwag niyong kakantahin yung kantang The One That Got Away. Or siya yung the one ko, but he got away. Ibig sabihin, hindi mo pa rin. Or sinasabi mong siya yung the one at kumusta naman yung kasama mo? Di po ba? Are we learning? May mga pinlano at ginusto ka in the past na sana ito yung plano ko, nasa ibang bansa ako, ito yung ginagawa ko ngayon. Pero, hindi ka, yung term na kanina ni Brother Chris, hindi ka nagmamaktol, hindi ka nagtatampo sa Panginoon. Dahil, mas maganda po yung pinagkaloob sa iyo na direction ng Lord. At niyakap mo yun. Yung panawagan ng Panginoon sa iyo. At sabi niya, yet you do not know what tomorrow will bring. Sa ancient times po, ang mga Jewish, ang trading po nila, talagang they carry their goods on the backs of their camels and they trade. Ano yung mga trading places nila noon? Yung Tyre, Caesarea, Ephesus,
Philippi, Thessalonica, or Thessalonica. May mga lugar na trading places po sila doon. Kaya ito po yung mga iniisip nilang gawin, pagpaplano nila. Pero nagpaalala si James na kapag nagplano kayo, depend on God. Sabi niya, what is your life? For you are a mist. Ibig sabihin, nagpaplano with boasting again, with arrogance. Kailangan nating isaisip lagi, aware tayo na my life is temporary and kung kalooban ng Panginoon, then ipagpapatuloy ko ang bagay na ito. This verse confronts again human arrogance. Sabi niya, you do not know what tomorrow will bring. Nagpaplano siya ng independent sa kalooban ni Lord. Ulitin ko, hindi din ni-discourage ang magplano, mabuti ang magplano. Yung magaganda nating plano ay pagpapalain ng Panginoon at tutulungan niya tayo. Kaya kung magplano po tayo, kasama ang Panginoon at naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sa mga kabataan, nagpaplano ka mag-asawa. Pero sinekreto mo ito lahat sa pamilya mo, sa magulang mo, at ginulat mo na lang sila. Ma, pa, ito ang plano ko. Iuwi ko sila. Dito kami titira. Diba? Parang na-surprise. What? And by the way, 3 na ang anak ko. Diba? 3 pong panganay. Talagang ginulat mo yung magulang mo. Alright? Kasi nagplano tayo gumalaw tayo ng independent sa Panginoon. Walang dependent sa kalooban niya. Hindi natin sinangguni ang salita niya, hindi natin sinangguni ang kalooban niya, hindi natin sinangguni ang advice ng mga nauna sa atin. That is working independently. Are we learning? Kaya sabi niya dito, what is your life? For you are a mist that appears for a little time, then vanishes. Ginamit dito yung mist or sa kanta, vapor in the wind. Okay? Di ba pag nag-spray po kayo ng alcohol ninyo, nandyan pa ba? Wala na. Nawala ka agad. Naglalaho agad. It's a mist. Yung mga humidifier po natin, it produces small particles of water. What do you call that? Okay. Mist. Vapor. It vanishes. It's like a smoke. May usok po ba na nagsindi ka ng kandila, nandyan pa rin yung smoke? Nawala ka agad. Kapag ka malamig, nakikita po natin yung hininga, yung breath natin, nagsasalita, umuusok, pero nawawala din po kaagad. They appear briefly. And James, he paints a what? An image na life is temporary, life is fragile, and uncertain, and we live and move only under the permission of God. Alam niyo po ba yung salitang in a single snap, pwedeng wala po tayo. Kasama ko si Sis Nida and Sis Rose, friends of Sister Malu, nung bumisita po kami sa UST Hospital for Sister Malu para maipag-pray po siya sa kanyang operation at karamdaman. And na-enjoy ko po na kasama sila. Masayahin po yung mga friends ni Mami Malu. Pag-uwi po namin, sabi ko, it's 4 p.m. and yung aking car ay papasok na sa number coding. So sabi ko, mag-NLEX na tayo. So dumaan po kami from there, NLEX po yung daan po namin. Para pag-uwi, nandito na kami kaagad sa may Vista Verde. Okay? Pero bago po kami makarating ng Vista Verde, I thank God. We thank God for His protection. Dahil nagdadrive po kami ng mabilis along NLEX,
Ang nasa harapan po namin is an expander. And you know what? Walang dahilan kaming nakita. In a single snap, bigla po siyang kumaliwa at, it's all, alam niyo po ito, puro concrete. Concrete na mga bato, pader, barrier. At bigla na lang po siya sa mata at paningin namin, bumangga ng malakas at umangat. And I said, God, alam niyo po yung split second na yon, buti po, tigil agad ako. Alright? At ang unang inisip ng aking utak, sabi ko, kasama ba kami sa aksidente? Kasama ba kami sa aksidente? Okay ba kami? You know what? Parang tumaas ka agad yung BP ko. At ang inisip ko, God, kasama ba kami sa aksidente? At nung nakita ko ang aming sarili buo, hindi kami kasama sa aksidente. Pero lahat po kami na nasa likod ay napatigil. In a split second, nangyari po yun. We don't know what happened. Because kung mag-i-stay naman po ako, maaabala ko ang lahat. But I rolled my window just to see kung okay siya. Pero nakita na lang namin na parang may hawak siyang cellphone. And I just, allowed those people in authorities to check on the person. Split second. Sabi namin ni Sister Nida, kung nasa unahan niya kami, pwedeng kasama kami sa aksidente. We don't know what will happen, right? In a split second, sa isang iglap, pwedeng, sabi dito, like a mist, like a vapor in the wind. We live and move only at the permission of our sovereign God. Bakit tayo nakakakilos at nakakagalaw ngayon at humihinga? Lahat ito ay dahil inalaw ng ating Diyos. Kaya kahit sa mga pagpaplano po natin, lagi natin siyang isangguni. Lagi natin alamin ang kalooban niya. Kasama po siya. Walang pagmamataas at walang pagyayabang. Psalm 102 verse 11, my days are like an evening shadow. I wither away like grass. Life is like a shadow. Life is like a grass. So do not boast about tomorrow. Because we don't know what will happen tomorrow. Job 8 verse 9, for we are but of yesterday and know nothing. Parang kailan lang tayo pinanganak daw. At kaunti lang ang ating nalalaman. Kahit feeling natin, ang dami na nating nalalaman, kaunti pa rin po yan. Kaya mapagpakumbaba tayo na kapag inaayos tayo ng Panginoon, ginaguide tayo, at ng mga nauna sa atin, may mga advice sila, mapagpakumbaba tayo na, I need guidance. I need your help. I need your protection. Yes, I need wisdom. And that's why every day we get wisdom from the Word of God and instruction. Amen? Dahil wala pa rin tayong higit na nalalaman sa Panginoon. 1 Chronicles 29:15, for we are strangers before you and sojourners. Tayo ay manlalakbay lamang, pansamantala lamang dito sa mundong ito. As all our fathers were. Nasaan ang ating mga ninuno? Wala na po dito. Hindi na natin sila physically kapiling. Our days on the earth are like a shadow and there is no abiding. Hindi tayo nananatili. At hindi tayo mananatili dito. So Proverbs 27:1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Ano ang advice ng mundo? Take control of your destiny. Ano pa? Manifest your future. You are in control. Okay?
ano ang dapat nating gawin at i-acknowledge? God controls tomorrow. Accept that. Kaya kapag ganun ang kaisipan natin, there's humility. And if there's humility, gagawin mo yung kalooban ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong mangyari kinabukasan. Gagawan ko na ng mabuti ang mga mahal ko sa buhay ngayon na meron pa akong lakas at hininga. That is humility. I don't know what will happen tomorrow. I'm gonna give my time and my strength showing I love the Lord today. That is humility. Hindi po yung gagawin ko yung gusto ko ngayon, bahala na, basta. There's humility if we recognize God controls tomorrow. There's humility if we recognize life is fragile. Life is like a vapor. Life is like a grass and a flower. There's humility pag aware ka at sasabihin mong, magpapatawad ako. Total naman, di ko alam kung anong mangyayari bukas kung nandito pa ako. At least ngayon, nagawa ko na magpatawad at hindi ko na ipagpapabukas pa. Dahil ang pagpapatawad, it's not an emotion, it's a decision. There's no arrogance. There is humility. And we recognize every breath is God's grace. Kaya wala tayong sasayangin. Again, that is humility. Wala tayong sasayangin na panahon na pinagkaloob sa atin ng Lord. It's still good to schedule yung mga bagay-bagay sa buhay natin, years ahead, months ahead, weeks ahead. We plan what is good. Careers, businesses, retirement, vacations. Pero lagi po natin gawin na ang plano natin ay nakaangkla sa kalooban ng Panginoon. Naalala niyo po yung COVID pandemic, pinaalalahanan niya buong mundo how quickly life can change. Biglang nagbago ang lahat. Noong February this year, biglang, parang, how much is the diesel noong February? Do you remember? Naalala niyo pa po ba ang per liter ng diesel ng February? Is it 60? No, bago magtaas? 60. Alright? 50 plus, may nabibili ka na gasoline. Yung pangluto natin, di ba? Bago mag 1.5 at mag 1.7, mga nakaranas po, 1.7. Di ba, biglang sa isang iglap, nagbago. Human strength, wealth, and plans can collapse overnight. Overnight. And that's why si Santiago or si James, pinapaalalahanan niya tayo, our security is not in what we have or even in our plans, but in God's sovereignty. Amen? So do not boast about tomorrow. Lagi natin tandaan, pwedeng bukas magbago, ang direksyon ng Panginoon, huwag tayong magagalit, magtatampo, yakapin natin ito at gawin kung ano yung pinagagawa niya sa atin, kahit mahirap. Mahirap man o madali, susunod tayo sa Lord dahil yun ay humility in His sight. Yun ay submission sa kanyang kalooban. Amen po ba? Amen. Our security, once again, is not in our plans or whatever we have, but in God's sovereignty. Let's go to number 3. Let us live with humble dependence on God. So guard our lips, our tongue. Do not judge your brother, our brothers. Guard your plans. Life is temporary. Plan with humility. And number 3, live with humble dependence on God. Anong sinasabi dito ni James? Instead, sabi niya, you ought to say, kung ang lagi daw sinasabi, at plano ng puso natin, ito gagawin ko, such and such, I will make a profit,
Ibig sabihin po nun, planning independently. Okay? Dito, live with humble dependence with God. And this is the heart of the passage. Let's go to James 4:15 to 17. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. James is not teaching a mere phrase for us to paulit-ulit lang nasasabihin mechanically na Lord willing, without genuine surrendering, without genuine surrender sa kalooban niya. Ito po ay laging nasa puso daw po dapat natin. If the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. So again, ang dinidil po niya dito is boasting in arrogance. Kaya nagsimula siya, do not speak evil against your brother. That is arrogance. Pati sa pagpaplano ay huwag daw tayong maging boastful or arrogant. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is sin. If the Lord wills, ano pong ibig sabihin nito? Humility. Hindi lang siya phrase na inuulit-ulit. Sinasabi natin, pero merong humility, ano pa? Merong dependence sa kalooban ni Lord, again, merong surrender, at merong pagtitiwala sa Panginoon. Ina-acknowledge natin si Lord ang source ng success natin, at si Lord ang naghahari sa bawat bukas po natin. Hindi po tayo. So watch our hearts, not just our lips. So it's both. Yung sinasabi natin at yung nilalaman ng ating puso. Tandaan natin, this is boastful arrogance. This is thinking, planning, and living, and moving, being dependent or independent of God. Kailangan dependent tayo sa Panginoon. Si Paul, Apostle Paul, kapag kadadalaw po siya, sinasabi niya, I will come to you if the Lord wills. Ibig niya sabihin, I depend on the Lord's guidance, His provision. Kung iaalaw ng Panginoon. Sinabi niya sa mga taga-Korinto, I hope to stay a while with you if the Lord permits. Kasi alam niya, pwedeng yung buhay niya kunin na ni Lord. Alam niya yung buhay niya, pwedeng mananatili pa. Handa siya. Handa siya na manatili sa mundo, handa siya na kunin ng Panginoon. See, kapag ganun po yung kaisipan natin, there is no boasting, there is humility. Sabi dito, all such boasting is evil. Ang pride, alam niyo po, ang pride, tatanggalin niya yung dependence natin sa Lord. Ang pride, tatanggalin niya ang Diyos sa sentro ng buhay po natin. Isisentro niya tayo sa sarili nating kagustuhan, saan pa? Sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kaya kapag nagplano po tayo, lahat po yun, isanggunin natin kay Lord. Lord, desire mo ba ito? Lord, kalooban mo pa ito? Ipanalangin natin at alamin. Nararapat ba ito? O personal kong gusto lang ito? Dahil meron akong desire na naglalaban sa puso ko. Dahil may gusto lang akong ipakita. May gusto akong patunayan. Are we learning? Amen. If the Lord wills. Proverbs 16:9. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ang kaganapan daw po lagi ay sa Panginoon. Ang galing lang, no, na ang Panginoon sumasagot ng panalangin at kung bukas ka
sa Kanya kung ano yung, Lord, kung ano, okay lang sa amin. Parang yung pagkakaroon po ng anak. Kung biyayaan mo kami, Lord, we are happy. Kapag ka hindi, we are still happy. We surrender everything to the Lord. Our plans, our desires. Can I hear amen? Amen. So, magplano tayo, pero lagi nating hilingin, Lord, ikaw po ang magbigay ng tagumpay. Ikaw po ang magpala ng plano po namin. At kung kalooban mo ito, then we will go. Kung hindi, then we will stay. God works according to His will. God works in us according to His will. Apart from the Lord, we can do nothing. The Lord will always direct our paths. Let's go to Philippians 2:13, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Ang Panginoon po, ang kumikilos sa ating buhay. Magpasakop tayo sa Kanya. Huwag tayong lumayo sa kalooban niya at huwag tayong magmalabis. Huwag natin ipagyabang ang kakayahan natin ngayon. Kung kalooban mo, Panginoon, tatanggapin namin. Kung hindi, naway sabihin natin, hindi. Tulad ng Panginoong Jesus. Anong sinabi niya? If it is your will. But if not, dinaanan po niya yung pinakamahirap. Pinasan po niya ang cross para sa atin. At tulad po ng isang batang hawak-hawak ang kamay ng kanyang loving father. Naranasan niyo na po yun? Naglalakad kayo? Or ng iyong loving mom? Sa paglalakad ninyo, hindi mo naman alam yung direction. Pero, anong ginagawa ng bata kapag hawak niya ang kamay ng tatay niya or ng nanay niya? Nandoon lang yung pagsunod kung saan sila pupunta. Basta ang mahalaga, kasama niya ang tatay niya or ang nanay niya. Can I hear amen? Naway ganun tayo sa buhay. Ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon. Kung may nararanasan tayo ngayon, na trouble, challenges, tribulation, or difficulties, ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon sa sitwasyon na yan. Kung ito ay kasaganaan, kung ito ay victory, mahalaga pa rin makita, kasama natin ang Panginoon. Kaya, do not try to live independently, arrogantly from God. Mga kabataan, huwag kayong lumayo sa Panginoon dahil nakagraduate na, meron ng success, nasa tuktok ka na ng mga ninanais mo noon. Do not run away from the Lord. At kung ikaw ay may panawagan, do not run away from your calling. Dahil tulad ni Jonah, nilunok siya ng malaking isda. Baka lunukin ka ng tagumpay. Baka lunukin ka ng anumang bagay sa mundong ito. At yun po ay ikasama natin. Amen po ba? But God is gracious. Kung wala ka sa kalooban niya, pwede kang iluwa ng malaking isda. Tulad din ni Jonah. Makakaalis ka riyan. Kapag may pride po, anong meron? Away-away, naglalaban-laban, nakakapagsalita po tayo ng hindi maganda sa mga paligid natin para lang tayo ang mauna. We destroy others, we defame others. Kapag ka may pride po, may pagpaplano malayo sa Panginoon, at kapag may pride, hindi natin ginagawa ang kanyang kalooban. So, again, I'd like to remind every one of us, let us live a life surrendered to God. And if our lives, it is surrendered to God, we will do what He wills. Our last verse, James 4, verse 17, so whoever, sabi dito, basahin nga po natin sabay-sabay ito, 1, 2, 3, go. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Pag alam daw natin, nalalaman natin ang mabuti na dapat nating gawin at hindi natin ginagawa, ano daw po? Nagkakasala tayo. May naglalaban-laban, nagkagustuhan mo sa iyong puso. Nalaman mo ang gagawin mo,
Humble yourselves before the Lord. May bitter jealousy, may envy, submit to the Lord. Manalangin ka. Draw near to God. Purify our hearts and our hands. Yun po yung mga tinuro sa atin ni James. Pag may gusto po tayong makuha at tagumpay, huwag tayong manira ng ating kapwa. Do not slander or speak evil against our brother. Do not gossip. Do not defame the people around us. And kapag may plano po tayo, isanggunin natin lahat sa Panginoon. Let us commit our plans to the Lord. Huwag tayong lumayo sa kalooban niya at magyabang na kaya natin dahil meron tayong mga bagay-bagay na sa tingin natin magagamit natin as a formula for our success. No. Humble ourselves before the Lord and always think life is like a vapor, like a mist, like grass, like a flower. Saglit lang po tayo dito sa mundong ito. So gawin po natin yung kalooban ng Lord at yung mabuti na tinuturo sa atin ng kanyang salita. Dahil sabi dito, failing to do what is right when you know it, it is a sin of omission. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Nalaman po natin, natutunan natin, tanggapin natin yung kalooban ng Panginoon. Did we learn something today? Amen. For our application, bago po tayo magsalita this week, ito po yung mga tanungin natin sa ating sarili. Will my words build up or tear down? Am I speaking truth in love or criticism in pride? And every day, as followers of the Lord Jesus, tanungin natin, am I living dependent on God? Okay. Sa bawat galaw, kilos, pagpaplano at ginagawa ko, ito ba'y nagpapakita na I am so dependent sa Panginoon? And last, is Christ truly Lord over my future? Siya ba talaga ang master? Siya ba talaga ang nasusunod? Siya ba ang nag-glorify sa lahat ng ginagawa ko? So once again, church, let's guard our tongue, humble our hearts, surrender our plans, or guard your tongue, humble your heart, surrender your plans, do the good we ought to do. Can I hear amen? Gawin po natin ang nararapat sa kanyang harapan. Let's stand and surrender everything to God. Sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang sandigan sa habang panahon. Magtitiwala sa'yo, Panginoon. Ikaw ang kailangan sa habang panahon. Pangako mo'y di nagbabago. Ang puso ko'y nananalig sa'yo. Let's come to the Lord with a humble heart and
let us reflect on the message that we have received today. I believe the Lord, through His Word, nangusap po sa inyo directly. And reflect. Ano po dapat yung inyong response? Ano po yung dapat ninyong gawin? Ask the Holy Spirit to empower you to obey His will. Ask the Lord to humble your hearts. Kung kailangan baguhin ang plano, i-align sa kalooban ng Panginoon, let it be. Kung kailangan magpakumbaba at humingi ng tawad sa isang tao, because we have shown arrogance, let us humble ourselves. At kung kailangan nating yakapin ang kalooban ng Panginoon at huwag tayong mag-retaliate at ipilit ang ating kagustuhan, maging masaya at kontento po tayo sa pinagkaloob ng Lord. With hands lifted up, let's close in prayer. Lord God, forgive us for the pride that often fills our hearts, especially in the way we speak. Kung may mga nabitawan po kami ng mga salita na hindi namin pinag-isipan, Panginoon, out of our temper, emotion, out of our pride, forgive us. Lord, because of your word today, we plan to live our lives glorifying your name. Teach us to walk in humility and dependence upon your will. Help us, Lord, to guard our tongues from gossip, from judging others, arrogant criticism toward the people around us. Help us. And Holy Spirit, we ask, remind us daily, Lord, that our lives are like a vapor, like grass, like a shadow, like a flower, and that every moment is sustained by your grace alone. It's all because of your power, your strength, and your will na kami po ay nabubuhay. So tulungan mo kami na bawat araw na pagkaloob mo sa amin ay magamit po namin para sa inyo. Mapaglingkuran ka at ibigin ang mga pinagkaloob niyong tao sa paligid namin. And Lord, we pray for this local church. Mamarkahan po kami na may love, may unity, may humility, at meron pong pagtitiwala sa inyo. At turuan niyo kaming lahat na laging ilagay sa aming puso at sa aming labi ang mga salitang, kung kalooban niyo, Panginoon, nang kasama ang aming puso na surrendered sa inyo. Lord Jesus, we commit our future, our families, our plans, our ministries, and our lives into your hands alone. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Wow, thank you for your time, and yung discussion question po natin sa ating life groups, ipopost po sa ating mga screen. Have there been moments when your plans changed unexpectedly? Meron ka bang plano tapos biglang binago ng Panginoon? Or how did God use those moments? Paano niya ito ginamit? Anong nangyari sa'yo? Please share and encourage one another. Have a great Sunday.